May tanong ako sa'yo, Ayay. Isang tanong na simple pakinggan, pero kapag ikaw na ang sasagot, parang may biglang bumibigat sa dibdib mo. Kasi lahat tayo may hinihintay. Minsan tao. Minsan pangarap. Minsan sagot na matagal nang hindi dumarating. At sa kabilang banda, lahat din tayo may kailangang bitawan. Relasyon. Trabaho. Isang version ng buhay na akala natin dati, doon na tayo papunta. Kaya Ayay, gusto kong itanong sa'yo to. At gusto ko ring itanong to sa lahat ng nakikinig ngayon. Mas mabigat ba ang paghihintay? O mas masakit ang pagbitaw? Kailan mo masasabi na worth it pa to? At kailan mo aminin sa sarili mo na baka oras na para bumitaw? Mga kaibigan, hindi ito basta usapan lang. Ito yung klase ng tanong na tinatamaan ka kahit tahimik ka lang nakikinig. Ako si Edwin. At kasama ko ngayon si Ayay. Simulan na natin ang isang tapat, totoo, at medyo masakit na kwentuhan. Mas mabigat ba ang paghihintay o ang pagbitaw? Isang tanong na parang simple lang pakinggan, pero kapag ikaw na ang nasa sitwasyon, biglang bumibigat ang dibdib mo. Kasi kahit anong piliin mo, maghintay o bumitaw, parehong may sakit. Parehong may kapalit. Parehong may mawawala. Para sa iba, mas mabigat ang paghihintay. Para naman sa iba, mas masakit ang pagbitaw. Pero ang totoo, depende kung ano ang hinihintay mo at ano ang binibitawan mo. Pag-usapan muna natin ang paghihintay. Ang paghihintay, hindi lang yan tungkol sa oras. Hindi lang yan kalendar na nagpa-flip ng pahina. Ang paghihintay ay emosyonal. Ito yung naghihintay ka ng text na hindi dumarating. Naghihintay ka ng promotion na laging next quarter. Naghihintay ka ng pagbabago sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. Naghihintay ka ng tamang timing, tamang sign, tamang pagkakataon. At habang naghihintay ka, unti-unting may nawawala sa'yo. Nawawala ang gana. Nawawala ang tiwala. Minsan, nawawala pati sarili mo. Ang bigat ng paghihintay kasi walang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung may dulo ba. Hindi mo alam kung may darating ba talaga. Parang nasa bus stop ka, gabi na, pagod ka na, pero hindi mo sigurado kung may bus pang dadaan. At ang mas masakit, baka wala pala talagang dadating. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagbitaw. Ang pagbitaw, akala ng iba madali. Sabihin lang, move on, D. Let go. Acceptance. Pero ang pagbitaw, hindi simpleng desisyon lang. Ito ay pag-amin. Pag-amin na. Hindi lahat ng pinangako ay tutuparin. Hindi lahat ng mahal mo ay pipiliin ka. Hindi lahat ng pinuhunan mo ng oras, luha, at pag-asa ay may kapalit. Ang bigat ng pagbitaw kasi sigurado ang sakit. Hindi tulad ng paghihintay na baka lang masaktan ka, sa pagbitaw, sigurado. Masakit bitawan ang pangarap na iningatan mo ng matagal. Masakit bitawan ang taong akala mo ay forever. Masakit bitawan ang version ng buhay na akala mo ay para sa'yo. Pero sa pagbitaw, may isang bagay na malinaw, tapos na. May hangganan ang sakit. May simula ang paghilom. Isang real-life story na baka kahawig ng sayo. May isang lalaki, tawagin na lang natin siyang Marco. 10 taon siyang nagtrabaho sa parehong kumpanya. Masipag, loyal, laging tiis sa overtime. Laging sinasabihan ng boss niya. Konti na lang, ikaw na ang susunod. Taon-taon, naghihintay si Marco. Nagpaubaya siya sa mga family gathering. Hindi siya lumipat kahit may mas mataas na offer. Kasi naniniwala siya, darating din. Hanggang isang araw, nalaman niya na iba ang na-promote. Mas bata. Mas bago. Mas strategic, sabi ng management. Umuwi siya ng gabing iyon na parang may nadurog sa loob niya. Hindi lang pangarap ang nasira, kundi ang tiwala niya sa sarili. Sa loob ng ilang buwan, naghintay pa rin siya. Baka next time. Baka magbago. Pero isang gabi, habang kausap niya ang anak niya na nagsabing, Papa, lagi ka pong pagod. Doon niya na-realize, habang naghihintay siya, may ibang bagay na nawawala. Nag-resign siya. Takot. Walang kasiguraduhan. Masakit. Parang tinanggalan siya ng identity. Pero makalipas ang isang taon, nasa ibang kumpanya na siya, mas maliit, pero mas may oras sa pamilya. Mas may respeto.
mas may kapayapaan. Sabi niya, mas mabigat pala yung paghihintay na walang patutunguhan kaysa sa sakit ng pagbitaw. Pero hindi lahat ganun. May mga sitwasyon naman na ang paghihintay ang tama. May naghihintay sa paggaling ng mahal sa buhay. May naghihintay sa pagkakataong makaipon. May naghihintay sa tamang oras para magsimula ulit. Hindi lahat ng paghihintay ay mali. At hindi lahat ng pagbitaw ay tama. Ang tanong ay ito. Habang naghihintay ka ba, lumalago ka o nauubos ka? Kung ang paghihintay ay may direksyon, may growth, may malinaw na dahilan, baka worth it. Pero kung ang paghihintay ay puro dahilan na lang para magtiis. Kung paulit-ulit ka nang nasasaktan. Kung araw-araw, kailangan mong kumbinsihin ang sarili mo na okay lang kahit hindi na. Baka hindi na paghihintay yan. Baka pagkapit sa takot na yan. At sa pagbitaw. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Hindi ibig sabihin na sumuko ka. Minsan, ang pagbitaw ay pagpili sa sarili. Pagpili ng kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Pagpili ng kinabukasan kaysa sa alaala. Masakit. Mahirap. Pero minsan, doon ka lang talaga makakahinga ulit. Kaya alin ang mas mabigat? Para sa marami, mas mabigat ang paghihintay na walang kasiguraduhan. Para sa iba, mas masakit ang pagbitaw sa isang bagay na minahal mo. Pero sa dulo, hindi naman talaga tungkol sa alin ang mas mabigat. Ang tunay na tanong ay, alin ang mas makakabuti sa iyo sa pangmatagalan? Alin ang maglalapit sa iyo sa kapayapaan? Alin ang magbabalik ng sarili mo? Bago tayo magtapos, gusto kitang tanungin. Kung ikaw ang tatanungin ngayon, mas mabigat ba para sa iyo ang paghihintay o ang pagbitaw? At bakit? Gusto kong marinig ang sagot mo. Maraming salamat sa pagiging totoo at bukas sa pagsagot sa tanong na yan. Hindi madaling pag-usapan ang paghihintay at pagbitaw, lalo na kapag personal na ang tama. Salamat sa oras, sa kwento, at sa mga insight na siguradong may tinamaan sa mga nakikinig ngayon. At ngayon, kayo naman ang gusto naming marinig. Para sa inyo, mas mabigat ba ang paghihintay o mas masakit ang pagbitaw? Ano ang kwento nyo? Ano ang natutunan nyo sa sarili nyo habang nakikinig? I-comment nyo lang sa baba, babasahin namin yan. At kung nakarelate kayo sa usapan namin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Para mas marami pa tayong makasamang magkwentuhan tungkol sa buhay, choices, at mga tanong na madalas tinatakbuhan natin. Maraming salamat din sa lahat ng patuloy na nagla-like, nag-share, at nag-subscribe. Malaking bagay ang suporta nyo, kaya tuloy-tuloy lang tayo. Ako si Edwin. Kasama si Ayay. At ito ang kwentuhang hindi laging madali. Pero laging totoo.